Maligayang pagdating sa Understanding Entrepreneurship Made Simple, a beginner-friendly guide. Kung ikaw isang estudyante, isang negosyanteng nais magsimula, o isang simpleng interesado kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang entrepreneur, ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Maaaring natatakot ka sa entrepreneurship sa simula, lalo na kung may mga salitang tulad ng innovation, value creation, and risk-taking. Pero huwag mag-alala, hahatiin natin ang malalaking ideyang ito sa mga simpleng konsepto na madaling maintindihan at gamitin. Matututunan mo kung ano talaga ang entrepreneurship, bakit ito mahalaga, at paano ka magsisimulang mag-isip bilang isang entrepreneur kahit wala ka pang sariling negosyo. Halina tuklasin natin ang nakakatuwang mundo ng entrepreneurship sa isang simpleng hakbang bawat isa. What is entrepreneurship? O ano ang entrepreneurship? Sabi dito, coming up with ideas and turning them into real product or service that help people. Ibig sabihin, ang entrepreneurship ay ang paggawa ng mga bagong idea at paggamit ng mga ito upang makagawa ng kapaki-pakinabang na produkto o serbisyo na lumulutas ng problema o nagpapagaan ng buhay ng tao. Ito ay ang pagbuo ng isang malikhaing idea at paggawa nito sa totoong produkto na maaaring gamitin o bilhin ng tao. Ano ba yung example nito? Making and selling your banana chips to your neighbor. Diba? Kung napansin mong maraming tao sa inyong lugar ang naghahanap ng mas masustansyang merienda at nagsimula kang magbenta ng banana chips para magbigay ng masarap at healthy na pagkain, iyan ay entrepreneurship. Nakita mo ang pangailangang gumawa ng produkto at ibahagi mo ito sa iba. Ano ang entrepreneur? Sabi dito, French word entreprendre means to undertake. Ibig sabihin, ang entrepreneur ay isang tao na kumikilos upang magsimula at pamahalaan ang isang negosyo. Nagsimula ang salita sa French word daw na entreprendre na ang ibig sabihin ay magsimula o magngasiwa. Ibig sabihin, ang entrepreneur ay isang taong nakakakita ng oportunidad o handang sumugal sa oportunidad na iyon at bumubuo ng bago gaya ng bagong produkto, bagong serbisyo o bagong negosyo. Ang halimbawa nito, starting a small milk tea business. Ibig sabihin, kung nagdesisyon kang magbukas ng milk tea shop, planuhin kung paano ito patatakbuhin. Humanap ng sangkap at magbenta sa mga customer ng milk tea. Entrepreneur ka dahil nag-take ka ng risk. Hindi mo alam kung magiging mabenta ba yun o hindi. Nagsimula ka ng sarili mong negosyo. Sa simpleng paliwanag, entrepreneur ay ang taong nagsimula at nagpatakbo ng idea sa negosyo kasi hindi lang siya idea, kundi yung idea niya ginawa niyang negosyo. Hindi lang sila nagtatrabaho para sa iba, kundi gumagawa sila ng trabaho, lumulutas ng problema at bumubuhay ng bagong idea. Ibig sabihin yung idea nila talagang ginagawa nila, hindi lang idea. Ancient entrepreneurship. Barter system, exchanging goods without using money. Halimbawa nito yung isang basket mo na bigas papalitan ng isang isda. Bakit barter? Ang entrepreneurship nung sinaunang panahon ay nagsimula ng walang pera. Palitan lang talaga
Diba? Gumagamit ang mga tao ng sistemang tinatawag na barter system kung saan ang palitan ay gamit ang produkto o serbisyo. Kunyari, dahil gusto mong di ba? Gusto mong magkaroon ng pagkain, wala ka namang produkto, papalitan mo ng serbisyo. Diba? Example niyan, di ba? Kung isang tao ay may bigas at ang isa ay may isda, maaari silang magpalitan ng walang gamit na pera. Pareho silang natulungan sa ganoong paraan. Kasi anuhin mo yung bigas kung wala ka namang ulam, anuhin mo yung ulam kung wala ka namang bigas. Tapos, nagkaroon ng traders and merchant. Active kasi ang traders and merchant sa mga lugar ng Mesopotamia, Egypt, Greece, at Rome. Sa mga sinaunang lugar tulad ng Mesopotamia, Egypt, Greece, at Rome, naglalakbay ang mga mangangalakal upang magbenta at makipagpalitan ng kalakal tulad ng mga pampalasa, tela, at gamit. Diba? Sa tingin mo, bakit nila ginagawa yon? Siyempre, ginagawa nila yan for survival, trade, and getting useful items. Kasi minsan, di ba, wala sa lugar nila yon, kaya dapat makipagpalitan. Una, para makuha ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain o kagamitan. Kasi nga wala sa kanila. Para magbahagi ng yaman sa iba. Sunod is para mabuhay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Diba? Ang ganitong uri kasi ng entrepreneurship ay nakabatay sa pangangailangan, kaligtasan, at pagtutulungan. Hindi pa para sa tubo o business tulad ng nararanasan natin ngayon. Ibig sabihin, in short, for survival ang sinaunang entrepreneurship. Who started the idea of entrepreneurship? Sino-sino ba yan? Diba? Kaya kung sinabing sino-sino, kasi hindi siya isang tao lang, kundi apat na major contributor kaya na-shape yung concept na entrepreneurship. Kilalanin natin yung apat na major contributor na ito. Una ay si Richard Cantillon, ang kauna-unang gumamit ng salitang entrepreneur sa larangan ng ekonomiya. Kilala siya bilang ama ng entrepreneurship dahil ipinaliwanag niya ang papel ng isang entrepreneur sa ekonomiya. Pangunahing idea niya, ang entrepreneur ay isang taong handang subugal, bumili ng produkto sa isang presyo at nagbebenta sa ibang presyo, umaasang kikita. Ibig sabihin, hindi pa siya sigurado na kikita siya. Ibig sabihin, sumugal siya o nag-take ng risk. Halimbawa nito, bumili siya ng isang damit sa halagang 150 at nagbabalak itong ibenta sa halagang 250. Hindi niya alam kung may bibili, pero sumugal pa din siya, nag-take pa din siya ng risk. Iyan ang entrepreneur according kay Cantillon. Mahalagang punto ni Cantillon. Para kay Cantillon, ang entrepreneur ay isang risk taker na tumutulong sa galaw ng ekonomiya kahit walang kasiguraduhan ng tagumpay. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Cantillon. Diba? Taking risk ang isang entrepreneur. Ang susunod naman ay si Jean-Baptiste Say. Siya ay isang French economist na nagsabing ang entrepreneur ay naglilipat ng mga yaman mula sa hindi produktibong gamit patungo sa mas kapaki-pakinabang na gamit. Diba? Ibig sabihin, ginagamit nila ang mga bagay na walang silbi at ginagawa itong mas kapaki-pakinabang at pwedeng pagkakitaan. Diba? Ibig sabihin, role niya is developer of the term. The main idea is entrepreneur manage and move resources to better use. Yun na nga. Tapos,
Example, turning an empty lot into a car wash business. Diba? Halimbawa, may mga bakanting lote sa inyong lugar na walang gamit. Naisip na isang entrepreneur na pwede itong tayuan ng car wash. Ngayon, imbis na sayang sa espasyo, sayang lupa dahil walang nakikinabang, tinutubuan lang ng damo, ginagamit ito ngayon para kumita at magbigay ng serbisyo. Kasi nga car wash, di ba? Yan ang ibig sabihin ni say. Ang entrepreneur ay nagpaparami ng halaga sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng yaman. Ibig sabihin, yung mga resources na meron ka, pinag-iisipan mo paano kumita. Diba? Kung anong meron ka dyan. Yun ang ibig sabihin ni say. Ang sunod ay si Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter ay Father of Innovation Theory. Yan yung title niya sa entrepreneurship. Ibig sabihin, ang main idea ay entrepreneurs are innovators. Kasi, sabi nga ni Joseph Schumpeter, si Joseph Schumpeter kasi isang ekonomista nagsabing ang innovation ang susi sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa kanya, kailangan palitan ng bago ang luma para magkaroon ng progreso. Diba? Kaya yun ang concept niya. Concept ay creative destruction replacing old with new. Isang proseso kung saan ang bago at mas maganda ay pumapalit sa luma at lipas na o kupas na o obsolete. Diba? Example ng Netflix replacing DVD store. Ibig na pumunta ka at mag-rent ng movie, mag-rent ka ng CD or DVD, minsan may gas-gas pa, Netflix na lang, online. Diba? Kaya ang idea ni Schumpeter ay nagtuturo na ang pagbabago ay mahalaga para sa pag-unlad kahit kailangan ng iwanan ang mga lumang paraan. Diba? Kasi kung i-steady tayo, sabi nga ni Schumpeter, sa luma, minsan kasi mabagal, mahirap kumita o maliit ang kita. Kapag bago, mas malaki ang kinikita sa mga bagay na at mas mabilis pa. Ang susunod ay si Frank H. Knight. Idea, entrepreneurs deal with uncertainty, not just risk. Ibig sabihin, ito ay ang isang entrepreneur daw ay humaharap sa mga kawalang katiyakan. Kung mayroon bang magpabalik o wala. Diba? Example nito, starting a restaurant with no guarantee of success. Ibig sabihin, nag-open siya ng negosyo, hindi niya naman alam kung kikita siya o hindi. Yun yung kay Frank Knight. I-summary table natin. Yung thinker, si Richard Cantillon, ang contribution niya sa entrepreneurship is risk-taking. Si Jean-Baptiste Say ay resource coordination. Si Joseph Schumpeter ay innovation and creative destruction. At si Frank Knight naman is uncertainty management, yung kawalang katiyakan. Yan yung summary ng ating tatlong thinker or contributor, major contributor ng entrepreneurship. Sunod ay ang personal entrepreneurial competency or PEC. Diba? Ang personal entrepreneur competency, ito ay kasanayan, ugali, at katangian ng matagumpay na entrepreneur. Tumutulong ito upang maging epektibo ang pagsisimula, pagpapatakbo, at pagpapaunlad ng negosyo. Ngayon pag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng personal entrepreneurial competencies. Ang una sa listahan ay ang opportunity seeking. Ibig sabihin, look for business chances, di ba? Ibig sabihin, ito opportunity seeking ay kakayanang makakita ng bagong oportunidad
sa negosyo. Sample of selling cold water to joggers o nagbebenta ng malamig na tubig sa mga nagja-jogging. Napansin ang pangangailangan at ginawa itong negosyo. Kasi nakita niya, di ba? So, ganyan, uhaw na uhaw yan. Kaya yun, naisip niya magbenta ng tubig. Di ba? Malamig na tubig. Opportunity seeking. Di ba? Nakakita siya ng oportunidad na pwedeng gawing negosyo. Ngayon, ang pangalawa ay persistence. Ibig sabihin, kung nakakita ng oportunidad, hindi kaagad dapat sumuko kahit nahihirapan. Yan ang persistent. Ibig sabihin, example nito, tries again after business fail. Ibig sabihin, ang isang estudyante bumagsak sa pagsusulit pero nagsusumikap at bumabawi. Iyan ang persistence. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, diba? Sabi natin, nalugi ang negosyo mo, yung binibenta mo malamig na tubig, wala pa rin bumibili sa mga nagja-jogging. But try ka pa din ng try hanggang sa mag-survive, hindi ka agad sumusuko. Sunod is demand for efficiency and quality. Want fast goods and product. Ibig sabihin, pangangailangan ng efficiency and quality. Gusto ng mga customer ang mabilis at mahusay na serbisyo kahit may product ka. Paulit-ulit ka, nagsusumikap ka. Pero ang serbisyo mo naman, di ba? Hindi naman kailangan, mabagal o pangit ang serbisyo o pangit ang product mo. Hindi pa din. Example na train staff to serve customer well, di ba? Sa fast food, katulad sa fast food, inaasahan ng mga tao na mabilis ang order, maayos ang pakikitungo ng mga staff mo sa fast food, at syempre masarap na pagkain, di ba? Minsan kung ikaw naman pumupunta ng fast food, kung hindi masarap o hindi friendly, minsan nakakaroon ka pa ng kaaway. Dapat ganon. Kagaya ng sinasanay ang mga krusa, mabilis at tamang pagtanggap ng order. Mahirap yung paulit-ulit. Diba? Tapos mali-mali pa yung nabigay sa'yo, nabuisit ka pa. Magalang na pakikitungo, naka-smile, or talagang pag pumasok ka sa fast food chain, talagang feel mo na welcome ka. Malinis at masarap na pagkain. Parang wala ka naman sigurong gana kung nakita mong madumi yung paligid ng fast food chain. Diba? Yan ang tinatawag na demand, efficiency, and quality. Sunod ay ang goal setting. Yan yung pang-apat natin. Plans clearly for success o pagpaplano at pagtutok sa layunin. Example nito, nakalagay aims for 10,000 monthly profit. Target na kumita ng 10,000 kada buwan. Kaya ang ginawa mo, gumawa ng plano tulad ng pagbebenta, serbisyo o pag-iipon o pag-invest para kumita. Marami kang ginagawa. Kung 10,000, ano ang gagawin mo para ma-achieve yung 10,000? Diba? Gumagawa ka ng matitinding plano. Paano ma-achieve yan? Ang panglima ay information seeking. Diba? Always learning and asking. Aktibong paghahanap ng kapaki-pakinabang na information. Diba? Hindi lang chismis, kundi naghahanap ka ng napapakinabangan mo. Ibig sabihin, pwede kang matupad yung ano yung nasa plano mo. Kaya naghahanap ka lang, matanong ka, or nagbabasa ka ng mga bagay-bagay para matuto sa nais mong gawin o yung idea mong negosyo. Halimbawa nito, di ba? Talk to supplier and read reviews. Di ba? Ang may-ari ng bakery, katulad dito, ang may-ari ng bakery ay nagtanong kung anong flavor ang gusto ng customer. At kung anong sangkap ang mura. Di ba? Ano bang gustong customer? Anong flavor ba ng customer ng gusto mo sa cake? Di ba yan tinanong ng bakery? O anong klase? O saan ba makakabili ng sangkap nito? Kaya sa information seeking, nakakatulong ito sa paggawa ng desisyon.
Baka mamaya kasi, pilit kang pilit ng ube cake, di ba sa bakery nga sample, pero ayaw naman ng customer. Di ba yun ang ano? Tapos, hindi mo din alam kung saan ka makakabili ng ube. Kaya mahalaga yung information seeking. Alamin kung paano gawin, alamin kung paano magagawa. At ang sunod, at ang last ay self-confidence. So, believe in self even with flaws. Wala naman kasi perfect. Kaya kaya ang ginagawa mo, paniniwala sa sarili na kakayanin mo kahit na mahirap. Tandaan mo, walang perfect. Lahat tayo may flaws. Kaya lang, siyempre, alamin natin. Kumbaga ba maging believe lang tayo sa sarili. Example, pushes through with idea displays of others doubting. Ibig sabihin, kahit na mayroong confusion yung iba o nagda-doubt o may tamang hinala, itinuloy mo pa din. Ituloy pa rin ang business idea kahit na pinagdududahan ng iba. Ang self-confidence kasi ay makakatulong sa entrepreneur na magtagumpay kahit na may problema. Kasi wala namang perfect. Pag tayo ka ng negosyo, walang perfect. Kaya dapat simulan talaga kahit simple lang. Diba? Yun yung self-confidence. Tandaan natin na ang entrepreneurship ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagiging malikhain, paglutas ng problema, at pagkilos. Kasi kahit anong idea mo, kung hindi ka kikilos, wala din. Diba? Kung hindi ka malikhain, diba, wala din yon. Or, hindi mo nilulutas ang problema nila, mawawalan ng opportunity. Kasi, diba, ang tao, kaya siya bumibili kasi gusto na ma-resolve yung kanilang problema. Halimbawa, nagbenta ka ng merienda para sa tumutulong sa pamilya. Entrepreneurship yon. Gumagawa ng paraan para i-recycle ang plastic sa paaralan. Entrepreneurship yon. Tandaan, ang entrepreneurship ay isang mindset, isang paraan ng pag-iisip at pagkilos upang mapaunlad ang sarili at ang lipunan. Gets nyo? Diba? Tandaan nyo, ang entrepreneurship ay isang mindset. Kaya natin pinag-aaralan ang entrepreneurship. Una, warm-up activity. What is this word? Teacher says a word. Student guess what it means. Say the word sample: entrepreneur, barter, risk, goal, self-confidence. Tapos sasabihin nila yung meaning. Huwag kayong mag-alala kung mali ang sagot nyo. Basta sumagot lang kayo, at least trinay. Sample. Entrepreneur. Sasabihin nyo yung meaning ng entrepreneur. Sino nakakaalam? Sunod is barter. Anong ibig sabihin ng barter? Risk. Anong ibig sabihin ng risk? Goal. Anong ibig sabihin ng goal? Self-confidence. Anong ibig sabihin ng self-confidence? I hope marami nakakuha ng tama kasi maliwanag nating pinag-aralan niya. Activity 2. Group challenge. Business from nothing. Group student into 3 to 5 instruction. Imagine you are stuck on an island with only these 3 items: wood, shell, bananas, bucket, and fire. Each group must think of a business idea using these items. Diba? Gamit yung kahoy. Ano bang business idea na pwedeng maano natin dyan? Shell. Ano bang negosyo pwede dyan? Banana, yung mga saging. Ano mga negosyo pwede dyan? Bucket. Anong negosyo pwede dyan? At apoy. Anong mga negosyo? Choose one member of the group to
be an entrepreneur. Tapos pumili kayo ng isa hanggang dalawang PEC. Diba? Pag sinabing PEC, naalala nyo pa yon? Kung ano ibig sabihin ng PEC? Diba yung binanggit natin kanina? Ano na nga yun? Yung personal entrepreneur competency. Isa o dalawa sa naisip nyong negosyo. Tapos yung entrepreneur sa grupo nyo, explain niya kung ano yung pwedeng gawin sa product o negosyo sa kahoy, sa shell, sa banana, bucket, and fire. Tapos ano yung ginamit nilang personal entrepreneur competency. Diba? Ano-ano na nga yung kadidiscuss lang natin kanina. Opportunity seeking, persistence, diba? Pangangailan sa efficiency and quality, goal setting, information seeking, and self-confidence. Yun yung mga inaano kanina. Kaya pag yun natin, each group ay mag-share for 1 minute. What is their business idea? What pegs or personal o diba, anong pegs ang ginamit mo? O yung tinatawag na personal entrepreneur competencies. Diba? Tips, dapat mabilis mag-isip at sana hindi pare-pareho. Activity 3, shortcut quiz. Super easy. Check the box quiz. Example, put a check in the sentence shows a good entrepreneur. Diba? Ibig sabihin, saan ba dito sa apat ang good entrepreneur? Kung nakita nyo yung good entrepreneur siya, i-check nyo lang siya. Napakadali, di ba? Maria opened a store but gave up after 1 day. Check kung siya ay good entrepreneur. John saw people wanted coffee, so he started selling 3-in-1 packs. Di ba? Good entrepreneur siya. Checkan nyo. Kung hindi, huwag nyo checkan syempre. Carla waited for money to fall from the sky. Parang istorya ni Juan Tamad to, yung bayabas sa kanya. Ito naman, pera. Tayo siya ng pera na bumagsak. Good entrepreneur ba yon? Pang-apat, Pedro asked friends how to start a business. Nagtanong siya. Good entrepreneur ba yon? Kung hindi, syempre wag check. Diba, tandaan nyo ha? Sa apat na yan, pag good entrepreneur lang ang i-check natin. Ang last activity ay ang activity form o wrap-up game ng Personal Entrepreneur Competency or PEC charade. Teachers called a student to the front. O, tatawag ako. Tapos, pagtawag ko, i-act nyo yung napili nyong PEC o Personal Entrepreneur Competency. Diba? Example, goal setting. Pretending to write a plan. Doon niya nilalarawan. Sunod, self-confidence. Posing proudly. Ba doon niya pinag, siyempre doon may kita yung self-confidence. Pose ka, proud ka sa sarili mo. Sunod is persistence, falling and standing up again. Persistent, pahulog-hulog ka, kunya patapata pa. Tapos bilang tayo, persistence. And syempre, the last is opportunity seeking. Ibig sabihin, pag nakita mo naglingon-lingon, hula ng mga classmates, opportunity seeking. Yung makikita. Syempre, i-guess nila kung ano yon. Diba, kung nakita ng pasulat-sulat, ano ba yan? Goal setting ba yan? Self-confidence, persistent, opportunity seeking, at yung iba pa. Kung nakita ang post, ano ba yung posing na yan? Pero syempre, hindi na nila pwedeng gamitin yung sa sample. Gawin nila kung ano yung nakikita na lang para sa kanila, yun ay pasok sa mga PEC o Personal Entrepreneurial Competency. Let's begin. Tawag tayo.
Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan tayo. Kung may natutunan tayo, please thumbs up, press po natin, and share the video para ma-share naman sa iba. Kung may mga tanong po kayo, mag-leave po kayo sa comment section. Remember, don't just be a consumer. Be a creator. Diba? Ang tandaan natin, ang entrepreneurship ay isang mindset, isang paraan ng pag-iisip at pagkilos upang mapaunlad ang sarili at ang lipunan. Maraming salamat po sa pakikinig at sa susunod po, sana mag-subscribe po kayo at i-share ang video na ito.